Sabi sa Efeso Kapitulo 5, talatang 29, sapagkat walang sino man ang napupuot sa kanyang katawan, kundi inilagay ng iniingatan na gaya ni Kristo ang iglesia. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sapagkat ang napupuot daw sa katawan, napupuot kay Kristo ng iglesia. Tayo po yung manalangin. Salamat sa kanyang pagpapala. Sapagkat pinaalala sa atin ng ating Panginoon yung sinasabi niyang pagkapuot. Marami sa atin ang napupuot. Unang-una, bakit? Ano ba ginagawa nung panahon ni nanay? Totoo po. Ang panahon ni nanay, mas marami pong nanay doon sa simbahan at anak. Pero ngayon, mas maraming naglalaro ng ML. PC. Oo, dami no. Nakakalimutan na yung gawain sa ating Panginoon. Mabigat man isipin, ang sabi rito sa talatang ito, na yung ang iglesia raw ay ginagalang. Tama ba? Ginagalang dapat. Pero dito, sinisira ang iglesia pag ang tao nagwawala. Tama ba? Ano ibig sabihin pag nagwawala? Ibig sabihin wala siya. Absent. Ano nasisira? Yung present ng Panginoon. Eh, totohanan, kapag isang linggo ka hindi na umalis sa tahanan mo, tama ba, Nay? Sa panahon ninyo, mas matitinding magalit ang mga magulang nila. Kasi doon, sa panahon na yon, may garote pa. Tama po ba? Ano yung garote na yon? Kapag yung 11 anak nila nagtanan, makikita mo, mayroong 7 tagana ron sa poste. Kagaya ka na ng ate mo, kagaya ka ng kuya mo, tatagayon. Habang hindi nawawala yung taga na yon, hindi nawawala yung puot, hindi nasisira yung ating iglesia. Yung simbahan natin nasisira kapag imahe natin nasisira doon. Sapagkat ano yung panahon na yon, puro pagtatakwil, puro puot, bukod sa puot, ano pa ba? Puro sumpa. Sumpa ng magulang kung minsan, habang hindi siya gumagapang sa hirap. Tama po ba? Sa panahon na yun ang sinasabi. Kailangan gumapang siya sa hirap. Ang hirap daw ang gagapang. Kaya dito makikita natin yung word ng manifest na paghihirap ay nasa salita ng mga magulang. Tama po ba? Kaya kami, kung minsan yung mga magulang ninyo sa simbahan, ang laging sinasabi sa inyo, pagpalain kayo. Eh, yung magulang natin sa atin, mga sa katawan, ano sabi? Gumapang ka man sa hirap, hindi kita tatanggapin. Suwail ka. Hindi patatawarin. Hindi kita patatawarin. Kaya ngayon, buti na lang, wala na ngayon silong. Tama ba? Wala na yung mga kahoy na malalaki, wala na. Tama po ba? Wala na. Dahil wala nang matataga si Tatang. Sa panahon na talaga, totohanan, lalo sa Bicol, talaga nandiyan, matitindi mga sumpang binibigay dyan. Diyan sa Bisaya, kahit dito na sa ating Katagalugan, sinusumpa yung mga anak. Dahil yung kanyang mga anak, akala niya hindi masisira yung relasyon nila sa ating Panginoon. Ang unang nagbibigay ng pagpapala, yung magulang. Kaya nga kami, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, yung mga magulang ninyo sa simbahan, ang unang nating sinasabi, pagpalain kayo. Tama po ba? Kaya kung hindi kayo makakatanggap ng pagpapala every week, tandaan niyo po ba? Ang pagpapala, lingguhan po yan. Tama po yan. Eh kung isang taon lang, hindi na tayo nagkita. Meron po akong miyembro na lingguhan kami magkita. Nagtampo sa akin, 2 linggo na kami di nagkita. Masama ang pagtatampo sa atin. 1 buwan na kami di nagkita. Pagkatapos kong madistino ron, lilipat na ako, nagkita kami, pantay na yung kanyang paa. Wala na. At ang sabi ron sa kanyang apo, huwag nang magsimba. Tama po ba? Alam nyo ba, ang sabi sa akin ng lolo ko, huwag na raw kami magsimba. Dahil
yung habang hindi nagpapantay yung kanyang paa, walang papasok sa simbahan. Ngayon, pwede na po kami pumasok sa simbahan dahil pantay na po yung kanyang paa. Kapatid, tandaan po natin, hindi po nakukuha sa galit ang pag-attend sa simbahan. Ang kailangan natin, pagpalain kayo ng likod ng ating Panginoon upang pagpabalain ng ating mga magulang. Pero kung walang pagpapala, mariisip tayo, anong mangyayari? Tama ba? Kaya dito, at this moment, tandaan po natin na yung pagpapala ng ating Panginoon ay iniiwanan natin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Panginoong Kristo. Nawa Panginoon, ang aking mga pinapangaralan sa oras na ito, pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen.